Pakiramdam mo ba ay nauubos ka na? Yung tipong kahit natulog ka na, pagising mo'y pagod ka pa rin. Hindi sa katawan, kundi sa puso. Marahil ay iniisip mong baka wala ng pag-asa, baka hindi na magbabago ang takbo ng buhay. Pero kapatid, bawat paggising mo ay isang patunay na hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Ang bawat umaga ay paalala ng kanyang katapatan at kabutihan. Sa gitna ng pagkawasak at kabiguan, may isang katotohanang hindi nagbabago. Ang habag ng Diyos ay laging bago. Sinabi sa Lamentaciones 3:22 hanggang 23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw at ang kanyang kahabagan ay hindi nauubos. Ito ay laging sariwa bawat umaga, dakila ang kanyang katapatan. Isinulat ang aklat ng Lamentaciones sa gitna ng matinding pagdadalamhati at pagkawasak. Ngunit kahit sa pinakamadilim na sandali, ang manunulat ay kumapit sa katotohanan ng Diyos, na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Sa bawat pag-iyak ng gabi, may umagang puno ng pag-asa. Hindi nauubos ang kanyang kahabagan. Sa mundo na puno ng pagbabago, pagkakamali at kawalan ng katiyakan, may isang bagay na sigurado. Ang habag ng Diyos ay laging nariyan. Hindi ito batay sa kung gaano tayo kabait, kundi sa kung gaano siya kabuti. Ang mga pagkukulang natin kahapon ay hindi hadlang para sa kanyang bagong biyaya ngayon. Bawat umaga may bagong simula. Bawat araw may bagong pag-asa. At iyon ang regalo ng Diyos, ang pagkakataong magsimulang muli sa piling niya. Dakila ang kanyang katapatan. Sa tuwing tayo ay pinanghihinaan ng loob, ito ang dapat nating alalahanin. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating pagiging tapat. Sa katunayan, kahit tayo'y paulit-ulit na lumilihis, siya ay nananatiling totoo sa kanyang pangako. Kaya kung ikaw ay gising ngayong araw na ito, kapatid, hawakan mo ang paalalang ito. May biyaya ang Diyos para sa iyo, bago, buo, at buhay. Hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang pag-asa, sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang pag-ibig ay walang kapantay. At sa bawat umaga, kahit gaano pa kabigat ang gabi mo, bukas ang puso ng Diyos para salubungin ka muli, hindi ng galit, kundi ng habag at panibagong simula. Sapagkat sandali lamang ang kanyang galit, ngunit habang buhay ang kanyang kagandahang loob. Sa gabi ay maaaring may pag-iyak, ngunit pagsapit ng umaga ay may kagalakan. Ang talatang ito ay isang paalala na ang kalungkutan ay hindi ang katapusan ng kwento. Oo, may gabi ng pag-iyak, mga gabing puno ng tanong, sakit, at katahimikan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay malinaw, pagsapit ng umaga, may kagalakan. Sapagkat sandali lamang ang kanyang galit. Minsan nararamdaman nating tayo'y iniwan o pinarusahan ng Diyos, lalo na kapag sunod-sunod ang pagsubok. Pero ang talatang ito ay nagpapaalala na ang galit ng Diyos ay hindi permanente. Ito'y may layunin at laging may hangganan. Ngunit ang kanyang kagandahang loob, habang buhay, hindi ito tulad ng pagmamahal ng mundo na may kondisyon o hangganan. Ito'y laging bukas, laging totoo, at laging sapat. Sa kabila ng ating pagkakamali, ang kanyang kabutihan ay nananatili. Ang gabi ay simbolo ng mga panahon ng dilim sa ating buhay, mga oras ng kawalan, ng pagkalugmok, ng pagiging nawawala. Ngunit ang umaga ay darating, at dala nito ang kagalakang mula sa Diyos, isang galak na hindi gawa ng tao, kundi bunga ng kanyang habag. Kaya kapag pakiramdam mo ay nasa gabi ka ng iyong buhay, huwag kang susuko. Ang umaga ay tiyak na darating. At sa umagang iyon,
Hindi mo lang mararanasan ang liwanag kundi ang kanyang pagyakap na puno ng biyaya at galak. Kapatid, huwag mong hayaang ang gabi ang magdikta ng takbo ng iyong buhay. Ang Diyos ang may huling salita, at ang kanyang salita ay kagalakan, kagalingan at bagong simula. Sa Diyos, laging may bagong umaga. Tingnan ninyo, ako ay gagawa ng bagong bagay. Ito'y nalalapit na. Hindi ba ninyo ito nakikita? Ako'y gagawa ng daan sa ilang at magkakaroon ng ilog sa disyerto. Sa tuwing pakiramdam natin ay walang direksyon ang buhay, sa tuwing tila nauubos ang lakas at parang wala ng pag-asa, ito ang paalala ng Diyos. Ako ay gagawa ng bagong bagay. Sa gitna ng ating kawalan, siya ay lumikha ng panibagong simula. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para maniwala na may ginagawa ang Diyos. Ang kanyang kilos ay kadalasang tahimik, ngunit tiyak. Ang disyerto na dating tuyo ay biglang magkakaroon ng ilog. Ang lugar na walang daan ay biglang magkakaroon ng landas. Ang Diyos ay hindi limitado sa mga dati mong naranasan. Kaya niyang gumawa ng bago sa iyong buhay, bagong pag-asa, bagong lakas, bagong direksyon. Huwag mong sukatin ang kanyang kapangyarihan base sa mga nangyari noon. Siya ang Diyos ng posibilidad sa gitna ng imposibilidad. Magsisilbing ilog sa disyerto. Ang disyerto ay lugar ng kawalan, ng init, ng pagkatuyot, ngunit sa Diyos, ang pinakatuyo mong parte ng puso ay maaaring mapuno ng buhay at biyaya. Hindi pa huli ang lahat. May ginagawa siya kahit hindi mo pa ito nakikita. Ito rin ay panawagan sa pananampalataya. Kaya mo bang maniwala kahit wala ka pang nararamdaman? Kaya mo bang magtiwala kahit tila walang ebidensya? Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nararamdaman kundi sa kung sino ang Diyos. Kapatid, kung ang buhay mo ay tila nasa disyerto ngayon, humawak ka sa Isayas 43:29. May ginagawa ang Diyos, at ang kanyang gawa ay hindi pansamantala, kundi ganap, bago at may layunin. Huwag mong palampasin ang bagong simula, sapagkat siya na tapat kahapon ay siya ring gagawa ng bago ngayon. Mula sa Lamentaciones 3:22 hanggang 23, awit 35 at Isayas 43:11, isang napakalinaw at napakapersonal na mensahe ang dumarating sa atin mula sa Diyos. Bawat umaga ay may panibagong biyaya, panibagong kagalakan at panibagong simula. Hindi mo kailangang manatili sa lungkot ng kahapon. Ang Diyos ay tapat, ang kanyang habag ay hindi nauubos, at ang kanyang kabutihan ay laging sariwa. Sa gitna ng dilim ng gabi, may pag-asa sa bukang liwayway. Sa disyerto ng iyong kaluluwa, may ilog ng buhay na dumadaloy. Kaya kapatid, anuman ang dinadala mo ngayon, anuman ang nangyari kahapon, hawakan mo ang kanyang pangako. Hindi pa tapos ang kwento mo. Dahil sa bawat umaga, ang Diyos ay muling nagsisimula kasama ka.